Inay, gusto kong manatili sa Pilipinas. Ang mga salitang ito, na binitiwan ng isang dalagang taga-Paraguay, ang tuluyang nagpabago sa kanyang buhay. Galing sa Timog Amerika, sa bansang Paraguay matapos makapagtapos sa kolehiyo sa kanyang bayan, hindi siya makahanap ng maayos na trabaho. Araw-araw siyang nagtitiis sa pinakamababang sahod, hirap na hirap sa buhay. Hanggang isang araw, sinabi sa kanya ng kanyang ina na mahigit 10 taon nang nagtatrabaho sa Pilipinas, ang Pilipinas ay isang bansang puno ng pagkakataon. Bakit hindi mo subukan dito? Dahil dito, nagpasya siyang iwan ang kanyang kinagisnang bayan at tumahak sa isang paglalakbay na walang kasiguraduhan. Sa paglipas ng panahon, isang di inaasahang pagkikita ang nagturo sa kanya na ang kaligayahan ay matagal na palang naghihintay sa kanya. Ngayon, sabay-sabay nating simulan ang kuwentong ito. Mahigit 10 taon na mula nang umalis si Inay sa Paraguay para magtungo sa Pilipinas. Mag-isa kong nanirahan sa isang maliit na apartment sa Asunsyon at sa tulong ng mga padala ni Inay, natapos ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Bagamat matagumpay ako nakapagtapos sa kursong Business Administration, ang katotohanan pagkatapos ng graduation ay nagdulot sa akin ng matinding kawalan ng pag-asa. Sa Paraguay, ang paghahanap ng disenteng trabaho ay mas mahirap pa sa pag-akyat sa langit. Nagpasa ako ng 12 ng resume, ngunit lahat ay nauwi sa wala o di kaya'y tinanggihan. Ang trabahong sa wakas ay nahanap ko ay may pinakamababang sahod lamang, na halos hindi sapat para sa pangunahing pangangailangan. Paano pa kaya ang mamuhay ng mag-isa? Gabi-gabi? Nakikipag-video call ako kay Inay. Lagi niya akong pinapakalma, Abigail. Huwag kang mag-alala, nandito lang si Inay. Ngunit alam ko sa aking puso, sa edad na 25, ang umasa pa rin kay Inay ay isang malaking kahihiyan. Nakikita ko ang mga kaibigan ko na isa-isang nakakahanap ng trabaho at nagsisimula ng mamuhay ng mag-isa habang ako ay nananatili sa parehong kalagayan. Nang gabing iyon, mas huli tumawag si Inay kaysa karaniwan. Abigail, naisip mo na bang magtrabaho dito sa Pilipinas? Maraming oportunidad dito, lalo na para sa mga kabataang tulad mo. Puno ng pag-asa ang boses ni Inay. Natigilan ako. Ang Pilipinas, isang lugar na lubos na banyaga sa akin, ibang wika, ibang kultura, ibang lahat. Ang isipin pa lang ay nagdudulot na sa akin ng takot. Ngunit naisip ko, ano naman ang hinaharap ko kung mananatili ako sa Paraguay? Araw-araw na mababang sahod, isang kalagayang walang katapusan. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit kong pinag-isipan ang mungkahi ni Inay. Habang nakahiga sa kama, iba't ibang imahe ang pumapasok sa aking isipan. Ang mga kalsada ng Pilipinas, mga mukhang hindi pamilyar, wikang hindi ko maintindihan. Ngunit kasabay nito, naaalala ko rin ang mga magagandang bagay na ikinukwento ni Inay sa telepono. Ang masasarap na pagkain, ang mababait na tao, ang maginhawang pamumuhay, at ang mga trabahong puno ng pag-asa. Sa wakas nakapagpasya ako. Sa halip na mag-aksaya pa ng panahon dito, mas mabuting lakasan ko ang aking loob at subukan. Nang mag-book ako ng tiket papuntang Pilipinas, ang puso ko ay puno ng pananabik at kaba. Mahigit 10 taon ko nang hindi nakikita si Inay. Sa pag-iisip pa lang na magkikita kaming muli, hindi ko mapigilang mapaluha. Sa araw ng aking pag-alis sa Paraguay habang nakatayo sa airport at pinagmamasdan ng pamilyar na lungsod, nakaramdam ako ng kaunting panghihinayang. Ngunit mas nangingibabaw ang pananabik para sa hinaharap. Alam kong ang pag-alis kong ito ay maaaring maging isang malaking pagbabago sa aking buhay. Paglapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Paglabas ko ng arrival hall, agad kong natanaw si Inay sa gitna ng maraming tao. Mahigit 10 taon kaming hindi nagkita. May mga puti na ang kanyang buhok at may mga kulubot na sa kanyang mukha, ngunit ang mga mata niyang puno ng pagmamahal ay hindi nagbago. Abigail, anak ko! Mahigpit akong niyakap ni Inay at pareho kaming napaiyak. Sa sandaling iyon, lahat ng aking kaba at takot ay naglaho, napalitan ng init at kapanatagan. Habang bumibiyahe kami pauwi, walang tigil si Inay sa pagpapakilala sa akin ng lahat ng bagay tungkol sa Pilipinas, kung gaano kasarap ang pagkain, kung gaano kabait ang mga tao, at kung gaano kaginhawa ang buhay. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, sa mga tanawing bago sa aking paningin, puno ng pagtataka at kuryosidad ang aking puso. Nakatira si Inay sa isang maliit na bayan sa Laguna, na halos 2 oras na biyahe mula sa Maynila. Nang lumabas ang sasakyan sa expressway at pumasok sa mga provincial road, nakita ko ang isang tanawing ibang-iba. Lunti ang mga palayan,
mga bundok sa malayo, at mga simpleng bahay na gawa sa kahoy. Ito ay lubos na naiiba sa Pilipinas na nasa isip ko. Akala ko, ang Pilipinas ay tulad ng Maynila, maunlad at maingay. Hindi ko inaasahan na mapupunta ako sa isang tahimik na probinsya. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, unti-unti kong naramdaman ang kakaibang ganda ng lugar. Tuwing umaga, ang huni ng mga ibon sa labas ng bintana ang gumigising sa akin. Sa hapon, ang buong bayan ay nagiging kulay ginto dahil sa papalubog na araw na parang isang pinta. Ang pinakadahilan ng aking kasiyahan ay ang kabaitan ng mga kapitbahay. Ang lola sa kabilang bahay ay madalas magbigay sa amin ng mga gulay na tanim niya. Ang tito sa tapat ay laging nakangiting bumabati sa akin. Kahit hindi pa ako gaanong magaling magtagalog, lahat sila ay matiyagang nakikipag-usap sa akin at tinuturuan pa ako ng ilang simpleng salita. Maaga pa lang nakahanap na si inay ng posibleng trabaho para sa akin. Isang multinational na kumpanya ang naghahanap ng empleyado at inayos ni inay ang isang interview para sa akin. Noong araw na iyon, suot ko ang aking pinakapormal na damit at kinakabahang pumasok sa interview room. Tiningnan ng interviewer ang aking resume at naging interesado sa aking kaalaman sa Espanyol at Ingles. Galing ka sa Paraguay, napaka-espesyal niyan. Ang kumpanya namin ay nangangailangan ng mga taong marunong ng iba't ibang wika. Nang marinig ko iyon, gumaan ang aking pakiramdam. Ilang araw ang lumipas, natanggap ko ang balitang natanggap ako. Nang makuha ko ang tawag, napatalon ako sa tuwa. Inay, natanggap ako! Napaiyak din si inay sa sobrang galak. Mahigpit kaming nagyakapan. Ito ang aking unang malaking tagumpay mula nang dumating ako sa Pilipinas at nagbigay ito sa akin ng malaking kumpiyansa para sa hinaharap. Sa unang araw ko sa trabaho, maagang gumising si inay para ipaghanda ako ng baon. Dahan-dahan lang, huwag kang masyadong kabahan, paalala ni inay sa may pinto. Dala ang aking baon, umalis akong puno ng pananabik at kaba. Mababait ang aking mga kasamahan sa trabaho. Kahit hindi pa gaanong matatas ang aking Tagalog, lahat sila ay matyaga. Ang trabaho mismo ay tugma sa aking pinag-aralan sa kolehiyo at walang problema sa pakikipag-usap sa Ingles. Unti-unti, nasanay ako sa takbo ng trabaho dito. Ang tunay na hamon ay ang buhay sa probinsya. Lumaki ako sa syudad, kaya lahat ng bagay sa kanayunan ay bago at kakaiba para sa akin. Ang unang bagay na kailangan kong matutunan ay mamalengke sa palengke. Sa unang beses na mag-isa akong pumunta, hindi ko alam ang gagawin. Tinitingnan ko ang iba't ibang uri ng gulay at prutas, na marami ay hindi ko kilala ang pangalan. Habang ako'y nalilito, isang ale na nagtitinda ng gulay ang lumapit. Ineng, dayuhan ka ba? Kailangan mo ba ng tulong? Gusto ko sanang bumili ng gulay, pero hindi ko alam kung ano ang mga ito, sabi ko nang nauutal. Naku, ikaw palang anak ni Maria Rosa, hindi ba? Nakangiting sabi ng ale, lumalabas na ang kwento ko ay kumalat na sa buong bayan. Sa simula, medyo hindi ako sanay sa ganitong atensyon, pero kalaunan ay natuklasan kong ito pala ang mainit na pakikitungo ng mga tao sa probinsya ng Pilipinas. Malaking hamon din ang pagkain. Gusto sana ni inay na ipagluto ako ng mga pagkain mula sa Paraguay, ngunit maraming sangkap ang hindi mabili rito. Kaya naman, napilitan kaming kumain ng mga pagkaing Pilipino. Adobo, sinigang, lechon kawali sa simula. Kakaiba ang lasa, ngunit unti-unti ko itong minahal. Lalo na ang sinigang. Noong una akala ko'y sobrang asim, pero ngayon parang hindi kumpleto ang kainan kung wala ito. Ang pinakamalaking pagbabago sa buhay probinsya ay ang takbo ng buhay. Sa Paraguay, sanay akong matulog at gumising ng tanghali. Pero dito, ibang-iba. Pagsikat ng araw, natural na akong nagigising. At pagsapit ng alas 9 ng gabi, inaantok na ako. Sa simula, hindi ako sanay sa maagang paggising, ngunit nang makita ko ang sinag ng araw sa mga palayan at malanghap ang sariwang hangin, natuklasan kong napakaginhawa pala ng ganitong buhay. Ang araw-araw na biyahe ay isa ring bagong karanasan. 1 oras at kalahati ang biyahe sa bus papunta sa opisina, ngunit hindi ako nababagot. Ang tanawin sa labas ng bintana ay nagbabago kasabay ng panahon. Tagsibol na may mga namumulaklak na puno, tag-araw na may lunti ang palayan, at taglagas na may gininto ang mga uhay. Ang mga tanawing ito na hindi ko pa nakita sa Paraguay ay nagbibigay sa akin ng pananabik sa biyahe araw-araw. Lalo pang naging mabait sa akin ng mga kapitbahay. Ang lola sa kabilang bahay ay itinuturing akong parang sariling apo, madalas magpadala ng mga gulay na tanim niya. Ang tita sa tapat naman ay kusang nagtuturo sa akin ng Tagalog, itinatama ang aking bigkas.
Abigail, ang salitang ito ay ganito dapat bigkasin. Lagi niyang matiyagang pagtuturo. Minsan, namimiss ko ang aking mga kaibigan sa Paraguay at nakakaramdam ako ng kalungkutan. Ngunit sa mga panahong iyon, sinasamahan ako ni inay, nakikipagkwentuhan o nanonood kami ng mga teleseryeng Pilipino. Tuwing weekend, nagluluto rin si inay ng mga binagong bersyon ng pagkain mula sa Paraguay. Kahit hindi eksakto ang lasa, ang pamilyar na pakiramdam ay nagbibigay sa akin ng init. Nang unti-unti na akong nasasanay sa buhay probinsya, akala ko'y magiging ganito na lang katahimik ang buhay ko. Ngunit hindi ko inaasahan na isang di inaasahang pangyayari ang magdudulot ng isang ganap na pagbabago sa aking buhay. Isang araw, medyo huli na akong namalengke. Malapit nang lumubog ang araw at nagmamadali na akong umuwi nang biglang hindi umandar ang aking motorsiklo. Sinubukan ko ng ilang beses ngunit kakaibang tunog lang ang lumalabas at ayaw nitong mag-start. Wala akong alam sa makina kaya't balisa akong nakatayo sa gilid ng daan. Sa kasamaang palad, mahina ang signal ng cellphone sa lugar na iyon kaya hindi ko man lang matawagan si inay. Habang dumidilim at walang gaanong tao sa paligid, nagsimula na akong matakot. Sakto noon, isang sasakyan ang dahan-dahang dumaan at huminto sa tabi ko. Bumaba ang bintana at isang lalaki ang sumilip. "Miss, sira ba ang motor mo? Kailangan mo ba ng tulong?" Ang boses niya ay malumanay na medyo nagpakalma sa aking kaba. Sa aking pautal-utal na Tagalog, ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Bumaba siya ng sasakyan, tiningnan ang motorsiklo at sinabing mukhang naubusan lang ng baterya. Pagkatapos, kumuha siya ng mga gamit mula sa kanyang sasakyan at tinulungan akong i-charge ang baterya ng motor ko. Ilang minuto lang, umandar na ulit ang motorsiklo. Nakahinga ako ng maluwag at agad na nagpasalamat sa Tagalog. Hindi ko inaasahan na sasagot siya sa matatas na Ingles walang anuman. Nangyayari talaga yan. Taga-Paraguay ka, di ba? Nagulat ako at napatingin sa kanya. Ngumiti siya at sinabing, "Nakatira ako sa ibang bansa dati. Halata sa accent mo." Pagkatapos, binati niya pa ako sa simpleng Espanyol na lalong nagpagulat sa akin. Ako nga pala si Leo Santos, pagpapakilala niya. Dati akong nagtatrabaho sa Maynila, pero kalilipat ko lang dito para magsaka. Nang marinig kong baguhan din siya sa bayang ito, bigla akong nakaramdam ng pagkagaang loob. Nagkwentuhan kami at hindi na malaya ng oras. Napaka-interesante ni Leo. Marami na siyang napuntahang bansa at may malaking hilig sa agrikultura. Ang pinakamahalaga, wala siyang anumang pagkiling sa akin bilang isang dayuhan, kaya't naging komportable ako. Bago umalis, binigyan niya ako ng calling card. "Kung magkaproblema ulit ang motor mo o kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako." Pag-uwi ko, ikinuwento ko kay inay ang nangyari. Nakangiting sinabi ni inay, marami pa ring mabubuting tao sa mundo. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, iniisip ko ang nangyari. May kakaibang pakiramdam sa puso ko. Matapos makilala si Leo, madalas kaming nagkikita sa bayan. Noong una akala ko'y nagkataon lang. Kalaunan, nalaman kong malapit lang pala ang tinitirhan niya sa amin. Sa palengke, sa terminal ng bus, sa mga aktibidad sa barangay. Lagi kaming nagkakatagpo. Isang weekend, nagkaroon ng fiesta sa simbahan ng bayan. Isinama ako ni inay. Napakasaya at napakarami ng tao. May mga parada at iba't ibang tindahan ng pagkain. Habang nanonood ako ng palabas, may tumawag sa pangalan ko. Abigail. Si Leo pala. Kasama niya ang ilang matatanda sa barangay at naglalaro ng mahjong. "Gusto mong sumali?" Bahagi rin ito ng karanasan sa kulturang Pilipino, di ba? Lumapit ako at tiningnan ang mga tiles sa lamesa ng mahjong. Hindi ko maintindihan. Tinuruan ako ni Leo ng mga patakaran sa gilid, ngunit madalas pa rin akong magkamali. Ang mga lolo sa barangay ay napaka-mapagpasensya at pinuri pa ako magaling na para sa isang dayuhan na ikinahiya at ikinatuwa ko. Makalipas ang ilang araw, nabanggit ni Leo na naghahanda siya ng isang lote para tamnan ng gulay. Narinig ito ni inay at sinabing, "Magtanim din kaya tayo ng gulay?" Kaya nagpa siya kaming magpaturo kay Leo. Masigasig siyang pumayag at inalok kaming samahan siyang bumili ng mga gamit sa pagsasaka sa weekend. Sa tindahan ng gamit pang agrikultura, doon ko na lamang wala akong kaalam-alam sa pagsasaka. Tinanong ako ng tindero kung anong kailangan ko, ngunit hindi ako makasagot. Si Leo ang tumulong sa akin na magpaliwanag. Nagsisimula pa lang siyang magtanim, kaya kailangan niya ng mga pangunahing kagamitan. Pagkatapos, isa-isa niyang ipinaliwanag sa akin ang gamit ng bawat isa.
Pag-uwi, sinimulan naming ayusin ang aming bakuran, pagbubungkal ng lupa, paggawa ng mga plat at paglalagay ng pataba. Bawat hakbang ay mas mahirap kaysa sa inaakala ko. Habang nagpapakita si Leo, sinabi niya, ganyan talaga sa simula. Noong nasa Maynila ako, kahit halaman sa paso, hindi ko mabuhay. Ang kanyang pagpapalakas ng loob ay nagpagaan sa aking pagkadismaya. Ilang araw ang lumipas, nagdala si Leo ng mga buto. Kangkong at pechay madaling itanim, bagay sa mga baguhan. Maingat niya akong tinuruan kung paano itanim ang mga buto, kung gaano dapat ang layo sa isa't isa, at kung gaano kalalim ang pagbaon. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang seryosong mukha, isang mainit na damdamin ang umusbong sa aking puso. Sa proseso ng pagtatanim, marami kaming napag-usapan. Ikinuwento niya ang kanyang buhay bilang isang office worker sa Maynila, kung bakit siya nagpasyang bumalik sa probinsya para magsaka, at ang mga hirap at ginhawa sa pag-adjust sa bagong buhay. Ibinahagi ko rin sa kanya ang aking buhay sa Paraguay, ang culture shock na naranasan ko sa Pilipinas at ang mga nakakatuwa o mahihirap na karanasan. Isang beses, sobra ang pagdilig ko at nabulok ang mga punla, sobra akong nalungkot. Ngunit sinabi ni Leo, ang pagtatanim ay ganyan talaga. Natututo ka mula sa mga pagkakamali. Noong nakaraang taon, lahat ng kamatis ko namatay. Ang kanyang magaan na pananaw ay nag-alis ng bigat sa aking dibdib, unti-unti. Napansin kong lalo kong inaabangan ang mga pagkakataong makasama si Leo. Lagi siyang maalalahanin. Napapansin ang aking mga pangangailangan at nagbabahagi ng kanyang mga saloobin. At higit sa lahat, hindi niya ako tinatrato ng espesyal dahil dayuhan ako. Sa halip, itinuturing niya akong isang ordinaryong kaibigan. Ito ang nagparamdam sa akin ng malaking kaginhawahan. Napansin din ni Inay ang mga nangyayari. Isang araw bigla niya akong tinanong, Abigail, may gusto ka ba kay Leo? Namula agad ang aking mukha. Inay, magkaibigan lang kami. Ngumiti si Inay at sinabing, anak, nakikita ko. Mabait siyang tao at maalaga sa'yo. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ni Inay. May gusto ba ako kay Leo? Hindi ako sigurado. Ngunit alam kong kapag kasama ko siya, masaya ako at relaxed. Isang pakiramdam na hindi ko pa naranasan mula nang dumating ako sa Pilipinas. Ilang linggo pa ang lumipas at sa wakas, tumubo na ang mga gulay sa aming hardin. Habang tinitingnan ko ang mga luntiang dahon, hindi ko mapigilang matuwa. Masaya rin si Leo para sa akin. Kita mo na, ang galing mo! Nang hapong iyon, sabay naming pinitas ang unang ani ng kangkong. Ang sinag ng papalubog na araw ay tumatama sa mga gulay. Si Leo ay nakatayo sa tabi ko at ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Sa sandaling iyon, isang kakaibang pakiramdam ang aking naramdaman na parang ang tagpong ito ay mananatili sa aking puso magpakailanman. Habang maayos na ang takbo ng buhay ko sa probinsya, naharap ako sa isang mahalagang desisyon. Malapit nang mag-expire ang aking visa at kailangan kong pag-isipan kung ano ang susunod na hakbang. Isang linggo ng umaga, habang naglalakad kami ni Inay, napag-usapan namin ito. Abigail, ano ang mga plano mo? Tanong ni Inay. Nanahimik ako ng matagal. Babalik sa Paraguay? Pero nasanay na ako sa buhay dito. Matatag ang trabaho ko sa kumpanya, mababait ang mga kapitbahay, at ang pinakamahalaga, kasama ko si Inay. Inay, gusto kong manatili sa Pilipinas, sabi ko mula sa puso. Kahit noong una ay hindi ako sigurado. Ngayon, gustong-gusto ko na rito. Isang masayang ngiti ang sumilay sa mukha ni Inay. Kung ganoon, naisip mo na bang mag-apply para sa naturalization? Plano ko na ring mag-apply para maging Pilipinong mamamayan. Naturalization. Isang salitang hindi ko pa sineseryoso noon. Ang talikuran ng aking pagiging Paraguayan para maging isang Pilipino, isang napakalaking desisyon. Maraming imahe ang sumagi sa aking isipan. Ang aking tahanan sa Paraguay, mga kaibigan, mga pamilyar na kalsada. Ngunit kasabay nito, naisip ko rin ang aking buhay ngayon. Ang mababait na kapitbahay, ang matatag na trabaho, at sina Inay at Leo. Matapos ang ilang araw na pag-iisip, naging malinaw ang sagot sa aking puso. Ang Pilipinas na ang aking tahanan. Sumunod na linggo, sumama ako kay Inay sa Bureau of Immigration para magtanong tungkol sa naturalization. Mabait na ipinaliwanag ng staff ang buong proseso at mga kinakailangang dokumento. Mas komplikado ito kaysa sa inaakala ko. Ngunit hindi imposible. Lalo na't napagdaanan na ito ni Inay minsan kaya marami siyang maipapayo sa akin.
Hindi ko akalain na susundan ko pala ang mga yapak mo. Sabi ko kay inay paglabas namin. Nung bata ko, hindi ko maintindihan kung bakit kinailangan mong umalis sa Paraguay, kung bakit kailangan mong magtrabaho sa napakalayong lugar. Minsan nagtanim pa ako ng sama ng loob sa'yo, iniisip na hindi mo ako sapat na mahal. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ginawa mo yun para sa isang mas magandang buhay, para sa kinabukasan ng pamilya. At ngayon ako naman ang tumatahak sa parehong landas. Sinabi ko rin kay Leo ang aking desisyon. Tuwang-tuwa siya. Napakagandang desisyon yan. Kailangan ng Pilipinas ng mga taong tulad mo. Ang kanyang suporta ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Tulad nung isinuko niya ang kanyang trabaho sa Maynila para bumalik sa probinsya. Minsan sa buhay, kailangan nating gumawa ng malalaking pagpapasya. Tumawag ako sa aking mga kaibigan sa Paraguay para ibalita ito. Karamihan sa kanila ay nagulat, ngunit lahat sila ay bumati sa akin. Bagay sa'yo yan, Abigail. Hindi ka naman takot sa mga hamon, sabi ng isa kong matalik na kaibigan. Nang gabing iyon, umupo kami ni inay para pagplanuhan ang hinaharap, simula sa paghahanda para sa naturalization exam. Pinag-isipan na rin namin ang aking magiging pangalang Pilipino. Sa pag-iisip na magsisimula ako ng bagong buhay gamit ang isang bagong pangalan na puno ng pananabik ang aking puso. Matapos magpasya, nagsimula ang aking abalang mga araw. Kailangan kong mag-aral para sa pagsusulit habang nagtatrabaho. Kasaysayan ng Pilipinas, kultura at mga pangunahing batas mas marami palang dapat pag-aralan kaysa sa inaakala ko. Ang pinakamahirap ay ang kasaysayan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Espanyol, Amerikano at Hapon hanggang sa kasalukuyang panahon. Napakaraming dapat tandaan sa bawat yugto, sabi ni inay. Nahirapan din ako dyan noon, pero para maging isang Pilipino, dapat mong unawain ang kasaysayan ng lupaing ito. Malaki rin ang naitulong ni Leo. Tuwing weekend, naglalaan siya ng oras para tulungan akong mag-review. Mula sa kahulugan ng watawat ng Pilipinas hanggang sa mga pagkain tuwing Pasko at Bagong Taon at sa mga pagpapahalagang mahalaga sa mga Pilipino, lahat ay detalyado niyang ipinaliwanag sa akin. Isang beses nagdala si Leo ng mga sample exam para masubukan ko. Sa unang mock test ko sa 100 puntos, 50 lang ang nakuha ko. Sa sandaling iyon, gusto ko nang sumuko. Abigail, 3 beses akong kumuha ng exam bago pumasa. Pag-alo sa akin ni inay, sino bang nakakakuha niyan sa unang subok? Dahil sa sinabi ni inay, nagkaroon ulit ako ng lakas ng loob. Araw-araw, gumigising ako ng alas 5 ng umaga para mag-aral ng 1 oras. Kahit sa tanghalian, nagbabasa ako. Ganito ang naging routine ko sa loob ng ilang buwan. Dumating din ang araw ng pagsusulit. Pagpasok ko sa testing center, nakita ko ang maraming tao na tulad ko, galing sa iba't ibang bansa, China, Vietnam at iba pa. Lahat kami ay naroon, dala ang iisang pangarap. Nang makita ko sila, biglang nawala ang aking kaba. Ang mga tanong ay hindi kasing hirap ng inaasahan ko. Hindi nasayang ang ilang buwang pagsisikap ko. Karamihan sa mga tanong ay nasagutan ko ng maayos, lalo na ang tungkol sa demokrasya ng Pilipinas, na espesyal na itinuro sa akin ni Leo. Paglabas ko ng testing center, naghihintay sa labas sina inay at Leo. Kumusta? Kinakabahang tanong ni inay. Tingin ko, okay naman. Nakangiti kong sagot. Nang gabing iyon, naghanda pa ng maliit na salusalo ang mga kapitbahay para palakasin ang loob ko. Ang kanilang pagmamalasakit ay lubos kong ikinatuwa. Ang mga araw ng paghihintay ng resulta ay tila napakabagal. Araw-araw kong tinitingnan online kung nailabas na ba ang resulta, puso ko'y puno ng pag-asa at takot. Palaging sinasabi ni Leo, siguradong papasa ka. Napakahusay ng paghahanda mo. Si inay naman, relax ka lang. Lahat ay mangyayari sa tamang panahon. Sa wakas, dumating ang araw ng anunsyo ng resulta. Madaling araw pa lang ay gising na ako, hindi makatulog. Pagsikat ng araw, umupo ako sa harap ng computer. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ang website. Nang lumabas sa screen ang salitang pasado, hindi ako makapaniwala. Tinitigan ko ito ng ilang segundo para masigurong hindi ako nagkakamali at biglang tumulo ang aking mga luha. Inay, pumasa ako! Sigaw ko habang tumatakbo papasok sa kwarto ni inay. Tumalon si inay mula sa kama at niyakap ako ng mahigpit. Alam ko, ang galing-galing ng anak ko. Nagyakapan kaming mag-ina habang umiiyak mga luhang may halong saya, pasasalamat at lahat ng hirap at pressure na pinagdaanan ko. Agad kong tinawagan si Leo, tuwang-tuwa rin siya nang marinig ang balita. Congratulations! Kailangan nating mag-celebrate mamayang gabi.
dahil sa dami ng taong masaya para sa akin, lalo kong naramdaman na tama ang desisyon kong manatili sa Pilipinas. Hindi na lang ito isang lugar na tinitirhan, kundi isang tunay na tahanan. Ang susunod na hakbang ay ang formal na pag-file ng application at ang pinakamahalaga rito ay ang pagpili ng aking pangalang Pilipino. Nitong mga nakaraang araw, pinag-usapan namin ni na Inay at Leo kung anong pangalan ang babagay sa akin. Marami kaming tiningnang libro at pinag-isipang pagpipilian. Sa huli, lahat kami ay sumang-ayon na ang pangalang Jasmine ay bagay sa akin, Jasmine Reyes. Nang una kong bigkasin ang pangalang ito, kakaiba ang pakiramdam. 26 na taon akong namuhay bilang si Abigail at ngayon ay magsisimula ako ng panibagong buhay gamit ang isang bagong pangalan. Kahit medyo hindi pa sanay, mas nangingibabaw ang pananabik. Ito ay simbolo ng aking bagong pagkakakilanlan bilang isang tunay na Pilipina. Matapos isumite ang lahat ng dokumento, pauwi na kami nang biglang tinawag ako ni Leo sa bago kong pangalan, Jasmine. Nang marinig ko siyang tawagin ako ng ganoon, bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ang unang pagkakataon na may tumawag sa akin sa aking pangalang Pilipino at dahil si Leo pa iyon, naging mas espesyal ang sandaling iyon. Sinubukan din ni Inay na tawagin akong Jasmine. Ang ganda ng pangalan na yan. Nang gabing iyon, nag-organisa ang mga kapitbahay ng isang maliit na selebrasyon para sa akin sa barangay hall. Nagdala sila ng iba't ibang masasarap na pagkain at may nagdala pa ng cake. Sa kanyang talumpati, sinabi ng kapitan, "Si Jasmine ngayon ay tunay ng bahagi ng ating barangay." Lahat ay pumalakpak at nagsigawan. Nang ako na ang magsasalita, tumayo ako at tiningnan ang lahat. Nang una akong dumating sa Pilipinas, wala akong alam at lahat ay bago sa akin. Pero dahil sa inyo, mabilis akong naka-adjust. Salamat sa pagtrato ninyo sa akin bilang pamilya. Mula ngayon bilang isang Pilipino, magsusumikap akong mamuhay dito. Tumingin ako kay Leo at nagpatuloy. At dito ko rin natagpuan ang aking sariling kaligayahan. Lahat ay nagtawanan. At may mga nang-asar na magsalita si Leo. Lumapit si Leo sa harap, tumingin sa akin. At sinabing, "Jasmine, welcome home." 4 na simpleng salita ngunit nagpaiyak sa akin. Oo, umuwi na ako. Ito na ang aking tahanan. Pagkatapos ng selebrasyon, naglakad kami ni Leo sa maliliit na kalsada ng bayan. Ang liwanag ng buwan ay kumikinang sa mga palayan mula noon hanggang ngayon. "Inay, salamat sa pagdala mo sa akin sa Pilipinas," sabi ko habang hawak ang kamay ni Inay pag-uwi. "Anak, sarili mong desisyon yan. Napakatapang mo," sabi ni Inay habang tinatapik ang aking kamay. "At dito, natagpuan mo ang iyong sariling kaligayahan. Masayang-masaya si Inay para sa'yo." Alam ko kung anong kaligayahan ang tinutukoy ni Inay. Nakikita niya ang nararamdaman ko para kay Leo. Ngunit hindi pa ako handa na harapin ang damdaming iyon. Kailangan ko pa ng panahon. Habang pinoproseso pa ang aking papeles, nagkaroon ng mga bagong pagbabago sa buhay ko. Sa opisina, nagsimula silang magbigay sa akin ng mas mahalagang proyekto. Dahil marunong ako ng iba't ibang wika, malaking tulong ako sa pag-asikaso ng mga international business. Ipinahiwatig pa ng aking manager ang posibilidad ng promotion sa hinaharap. Ang lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng mas malaking kumpiyansa. Tuwing weekend, kasama ko pa rin si Leo sa pag-aalaga ng aming gulayan. Habang nagbabago ang panahon, nagtatanim kami ng iba't ibang gulay, talong, pipino, sibuyas. Ang makita silang lumalaki araw-araw ay nagbibigay ng kakaibang kasiyahan. Isang Sabado ng hapon, habang nag-aalis kami ng damo, biglang nagtanong si Leo, "Jasmine, namimiss mo ba ang Paraguay?" Ito ang unang pagkakataon na may nagtanong sa akin ito gamit ang bago kong pangalan. Itinigil ko ang aking ginagawa at nag-isip. Oo, namimiss ko, tapat kong sagot. Namimiss ko ang mga kaibigan ko doon, ang mga pamilyar na kalsada, ang pagkain. Pero tiningnan ko ang mga palayan sa paligid, ang mga bundok sa malayo, at si Leo sa tabi ko. Mas gusto ko ang buhay ko ngayon. Tumango si Leo. Naiintindihan ko. Parang noong umalis ako sa Maynila, nang hinayang din ako sa mga kaibigan at buhay doon. Pero minsan, ang pagbabago ay para mahanap natin ang lugar na mas nababagay sa atin. Nagsisisi ka ba? Tanong ko. Sa pag-iwan mo sa trabaho sa Maynila para magsaka rito? Hindi, matatag niyang sagot. Noong nasa Maynila ako, araw-araw akong nagmamadali. Tuwing weekend, gusto ko lang matulog. Ngayon, kahit mahirap, nakikita kong lumalaki ang mga tanim ko. Nakakalanghap ako ng sariwang hangin.
At nakakakilala ako ng mga interesanting kaibigan, tulad mo. Sa huli niyang sinabi, tumingin siya sa akin at ngumiti. Hindi ko alam kung bakit pero uminit ang aking pisngi. Mabilis akong yumuko at nagpatuloy sa pag-aalis ng damo. Nang hapong iyon, pagkatapos sa gulayan, tinanong ako ni Leo kung gusto kong pumunta sa kalapit na bundok para manood ng paglubog ng araw. Pumayag ako. Sumakay kami sa kanyang motorsiklo at umakyat sa bundok. Pagdating namin sa tuktok, papalubog na ang araw. Ang buong kalangitan ay naging kulay kahel at ang mga palayan sa malayo ay kumikinang na parang ginto. Ang ganda, hindi ko mapigilang masabi. Oo nga, sabi ni Leo sa tabi ko. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ako nanatili rito. Sa Maynila, hindi ka makakakita ng ganitong tanawin. Magkatabi kaming nakatayo, tahimik na pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Tanging kaming dalawa lang at ang magandang tanawin. Jasmine! Biglang tawag ni Leo. Masaya akong nagpasya kang manatili sa Pilipinas. Lumingon siya tumingin sa akin. Kung pinili mong bumalik sa Paraguay, baka hindi na kita nakilala. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ko na pinag-isipan pa at mahina na lang na sumagot, masaya rin akong nakilala kita. Pauwi, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang kanyang mga salita. Napansin kong lalo kong pinapahalagahan si Leo, ang kanyang mga iniisip at ang tingin niya sa akin. Ang pakiramdam na ito ay nagpapasaya at nagpapakaba sa akin. Sa mga sumunod na linggo, tila mas naging madalas ang pagdalaw ni Leo. Minsan para tumulong sa gulayan, minsan para lang makipagkwentuhan. Nakikita ito ni Inay, ngunit wala siyang sinasabi, paminsan-minsan ay nagpapakita lang ng isang makahulugang ngiti. Ang mga lola sa barangay naman ay diretsahan. Isang beses, habang namimili ako sa palengke, isang lola ang nakangiting nagsabi, Jasmine, mukhang mabait sa'yo yang si Leo ha? Namula agad ang aking mukha, magkaibigan lang po kami. Talaga ba? Mas lalong lumaki ang ngiti ng lola. Kayong mga kabataan ngayon, napakamahiyain. Kahit sinasabi kong magkaibigan lang kami, alam ko sa puso ko na ang nararamdaman ko para kay Leo ay higit pa sa pagkakaibigan. Hindi ko lang alam kung ano ang iniisip niya at hindi rin ako naglakas loob na magtanong. Isang gabi, habang nagkakape kami ni Inay sa bakuran, bigla siyang nagsalita. Alam mo Jasmine, may mga pagkakataong itinakda talaga. Tiningnan ko si Inay, hindi masyadong naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Pumunta si Inay sa Pilipinas noon para bigyan ka ng mas magandang buhay. Pero hindi ko inaasahan na mapupunta ka rin dito at dito mo matatagpuan ang iyong kaligayahan. Hinawakan ni Inay ang aking kamay. Kung gusto mo si Leo, lakasan mo ang loob mo. May mga pagkakataong kapag pinalampas mo, hindi na babalik. Ang mga salita ni Inay ay nagpagising sa akin buong gabi. Gusto ko ba talaga si Leo? Ang sagot ay oo. Pero ano ang dapat kong gawin? Habang iniisip ko pa kung paano haharapin ang aking nararamdaman, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Araw iyon ng pista ng bayan at nagkaroon ng barbecue party sa plaza. Nagdala kami ni Inay ng mga inihandang pagkain. Nandoon din si Leo. Lahat ay nakapalibot sa grill. Nag-iihaw at nagkukwentuhan. Masaya ang lahat. Malaki at bilog ang buwan na nagbibigay ng maligayang pakiramdam. Habang nag-iihaw ako ng hotdog, isang babae ang lumapit at marahang tinapik ang balikat ni Leo. Leo, long time no see! Lumingon si Leo at nagulat. Patricia, anong ginagawa mo dito? Nabalitaan kong umuwi ka na sa probinsya, kaya dinalaw kita. Matamis na ngumiti ang babaeng nagngangalang Patricia. Nakatayo ako sa gilid, at biglang naramdaman kong hindi ako kabilang. Masayang nag-uusap sina Leo at Patricia, mukhang napaka-close nila. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin, mapait at mabigat. Jasmine, sunog na yung hotdog, paalala ni Inay. Doon lang ako natauhan at mabilis na binaligtad ang hotdog. Ngunit ang atensyon ko ay wala sa pag-iihaw. Palihim kong tinitingnan sina Leo at Patricia. Kalaunan lumapit si Leo kasama si Patricia. Jasmine, pakilala ko sa iyo, college classmate ko si Patricia. Patricia, ito si Jasmine galing sa Paraguay. Hi! Inilahad ni Patricia ang kanyang kamay. Madalas ka ngang ikwento sa akin ni Leo. Pilit akong ngumiti at kinamayan siya. Ngunit sa isip ko, madalas akong ikwento? Gaano sila ka-close? Buong gabi, wala ako sa sarili. Habang pinapanood ko sina Leo at Patricia na masayang nag-uusap, lalo akong nabalisa.
Nagseselos ako, ngunit wala akong karapatang magselos. Kaibigan lang naman kami ni Leo. Pagkatapos ng event, sinabi ni Patricia na mananatili siya ng ilang araw sa isang resort sa bayan. Lalo akong nalungkot. Pauwi, tinanong ako ni Inay, anong problema? Mukhang hindi ka masaya. Wala po, tanggi ko, ngunit halatang walang sigla ang boses ko. Dahil ba sa babaeng yon? Diretsong tanong ni Inay. Nanahimik ako. Bumuntong hininga si Inay. Anak, kung may bumabagabag sa'yo, dapat mong sabihin. Sa mga sumunod na araw, madalas kong makita si Leo na kasama si Patricia, ipinapasyal siya sa iba't ibang lugar sa bayan. Alam kong hindi ako dapat mag-isip ng kung ano-ano, pero hindi ko mapigilan. Sa wakas, isang araw, kinausap ako ni Leo ng kami lang. Jasmine, bakit hindi kita nakikita nitong mga nakaraang araw? Medyo busy lang sa trabaho, palusot ko. Tiningnan ako ni Leo, may pag-aalala sa kanyang mga mata. May sakit ka ba? Medyo maputla ka. Wala, tumalikod ako, hindi makatingin sa kanya. Jasmine, pigil ni Leo sa akin. Iniiwasan mo ba ako? May nagawa ba akong mali? Umiling ako, hindi pa rin nagsasalita. Dahil ba kay Patricia? Bigla niyang tanong. Natigilan ako. Paano niya nalaman? Jasmine, tumingin ka sa akin. Lumapit si Leo sa harap ko. Si Patricia ay college classmate ko lang. Pumunta siya dito dahil broken-hearted siya at kailangan ng mapaglilibangan. Magkaibigan lang talaga kami. Mula noon hanggang ngayon, ang relasyon ninyo ay walang kinalaman sa akin, putol ko sa kanya. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Pagkasabi nito, tumalikod ako at umalis. Ayokong makita niya ang mga luhang malapit ng tumulo. Pag-uwi, nagkulong ako sa kwarto at umiyak. Pakiramdam ko, katawa-tawa ako. Wala naman kaming relasyon pero nasasaktan ako. Ngunit hindi ko makontrol ang aking emosyon. Kumatok si Inay at pumasok. Nang makita niya akong umiiyak, niyakap niya ako. Anak, lalo mo lang sinasaktan ang sarili mo. Inay, ano pong gagawin ko? Umiiyak kong tanong. Sabihin mo ang nararamdaman mo, sabi ni Inay. Ano man ang maging resulta, at least hindi ka magsisisi, pero wala akong lakas ng loob. Natatakot akong kapag sinabi ko, mawala pati ang pagkakaibigan namin. Kinabukasan, dumating ulit si Leo kasama si Patricia. Jasmine, sana pakinggan mo ako. Seryosong sabi ni Leo. Pumunta dito si Patricia dahil malungkot siya, para lang magpahinga. Magkaibigan lang talaga kami. Tumango rin si Patricia. Sorry kung nagdulot ako ng hindi pagkakaintindihan. Ikaw ang madalas ikwento sa akin ni Leo sa bayan. Sabi niya, napaka-espesyal at napakatapang mo raw. Natigilan ako. Madalas niya akong ikwento? Sinasabi niyang espesyal ako? Jasmine, tumingin sa akin si Leo. Napakalambing ng kanyang mga mata. Sana maintindihan mo, mahalaga ka sa akin. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis at uminit ang aking mukha. Isa na ba itong pag-amin? Pagkatapos ng araw na iyon, nagkaroon ng banayad na pagbabago sa aming relasyon. Kahit hindi niya direktang sinabi ang mga salitang iyon, pareho naming alam ang nararamdaman ng isa't isa. Nanatili si Patricia ng ilang araw sa bayan at bumalik na sa Maynila. Bago umalis, espesyal siyang nagpaalam sa akin. Jasmine, alagaan mong mabuti si Leo. Napakabuti niyang tao. Tumango ako. At ang hindi pagkakaintindihan sa puso ko ay tuluyang naglaho. Isang weekend ng Oktubre, niyaya ako ni Leo na mamasyal sa Taal Lake. Ito ang unang pagkakataon na bumiyahe ako sa malayong lugar mula nang dumating ako sa Pilipinas. Ang lawa ay kumikinang at ang mga bundok sa malayo ay malabong natatanaw. Nag-arkila kami ng bisikleta at nag-ikot sa paligid ng lawa. Ang hangin na humahaplo sa aking mukha ay napakaginhawa. Jasmine, alam mo ba, sabi ni Leo habang nagbibisikleta sa tabi ko, mula noong araw na nagpasya kang manatili sa Pilipinas, napakasaya ko. Bakit? Tanong ko. Dahil huminto siya sandali dahil gusto kong lagi kang nasa tabi ko. Sa pagkakataong ito, napakalinaw ng kanyang sinabi. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis ngunit kasabay nito puno ng kaligayahan. Ako rin. Mahina kong sabi. Gusto ko ring laging makasama ka. Huminto si Leo sa pagbibisikleta, tumingin sa akin, at ngumiti ng napakatamis. Sa sandaling iyon, ang ganda ng Taal Lake ay naging background na lang. Sa aking mga mata, siya lang ang nakikita ko. Matagal kaming nakaupo sa tabi ng lawa, pinag-uusapan ang aming mga plano sa hinaharap.
Sinabi niyang gusto niyang palakihin ang kanyang sakahan at mag-focus sa organic farming. Sinabi ko namang gusto kong magpatuloy sa trabaho, ngunit gusto ko ring matuto pa ng maraming bagay tungkol sa Pilipinas. Kapag nakuha mo na ang iyong ID, libutin natin ang buong Pilipinas, ha? Sabi ni Leo. Oo, sagot ko. Pagbalik namin sa bayan, ikinuwento ko kay inay ang nangyari. Hindi siya nagulat, ngumiti lang at sinabing, matagal ko nang alam. Noong Nobyembre, sa wakas ay nakuha ko na ang aking Philippine ID. Habang tinitingnan ko ang card, ang pangalang Jasmine Reyes at ang aking larawan, naluha ako. Opisyal na akong Pilipino. Nang gabing iyon, muling naghanda ng selebrasyon ang barangay para sa akin. Lahat sila ay masaya para sa akin, na parang isang malaking okasyon sa sarili nilang pamilya. Sa kanyang talumpati, sinabi ng kapitan si Jasmine na galing pa sa Paraguay ay isa ng tunay na Pilipino. Ikinararangal siya ng ating bayan. Si Leo ay nakatayo sa gitna ng mga tao, nakatingin sa akin, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Alam kong ipinagmamalaki niya ako. Nang ako na ang magsasalita, tumayo ako at hinarap ang lahat. 2 taon nang nakalipas nang dumating ako sa Pilipinas, walang alam at puno ng takot. Ngunit tinanggap ninyo ako. Itinuring na pamilya. Salamat inay sa pagbibigay mo sa akin ng lakas ng loob na pumunta rito. Salamat sa lahat ng nagmamalasakit sa akin. Ngayon, Pilipino na ako. Mamahalin ko ang lupaing ito habang buhay. Pagkatapos, tumingin ako kay Leo at nagpatuloy at dito ko rin natagpuan ang aking kaligayahan. Lahat ay nagtawanan at may mga nang-asar kay Leo. Lumapit si Leo sa harap, tumingin sa akin at sinabing, Jasmine, welcome home. Simpleng 4 na salita, ngunit nagpaiyak sa akin. Oo, umuwi na ako. Ito na ang aking tahanan. Pagkatapos ng selebrasyon, naglakad kami ni Leo sa maliliit na kalsada ng bayan. Ang liwanag ng buwan ay kumikinang sa mga palayan. Jasmine, biglang huminto si Leo. May itatanong ako sa'yo. Ano yon? Papayag ka ba? Huminga siya ng malalim. Papayag ka bang maging girlfriend ko? Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Ngunit sigurado ako sa aking sagot, oo, papayag ako. Ngumiti si Leo at hinawakan ang aking kamay. Ang aming mga kamay ay mahigpit na magkahawak, tulad ng aming mga puso na matagal nang magkaugnay. Nang gabing iyon, pag-uwi, nakatayo ako sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang tahimik na bayan. 2 taon na ang nakalipas, dumating ako rito na may takot. Ngayon, may bago na akong pagkakakilanlan. Natagpuan ang pakiramdam ng isang tahanan at natagpuan ang pag-ibig. Lumapit si inay at hinaplos ang aking buhok. Abigail! Hindi, Jasmine. Ipinagmamalaki ka ni inay. Inay, salamat po, lumingon ako at niyakap si inay. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako rito ngayon. Anak, lahat yan ay dahil sa iyong sariling pagsisikap. Tinapik ni inay ang aking likod. Napakamatapang at napakaswerte mo. Oo, napakaswerte ko. Maswerteng nakilala ko si Leo. Maswerteng tinanggap ako ng bayang ito. At maswerteng natagpuan ko ang aking lugar sa lupaing ito. Mula kay Abigail ng Paraguay hanggang kay Jasmine ng Pilipinas, hindi lang ito pagbabago ng pangalan, kundi isang muling pagsilang. Alam kong mahaba pa ang tatahakin ko at marami pang hamon ang darating. Ngunit ngayon, kasama ko si inay, si Leo, at ang mabait na komunidad na ito, hindi na ako natatakot. Ang mga bituin sa labas ay napakaliwanag na tila binabasbasa ng aking bagong buhay. Sinabi ko sa aking sarili, Jasmine Reyes, maligayang pagdating sa iyong bagong buhay. Ito na ang iyong tahanan.